Isang mapayapang sandali sa inyong lahat. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan at may pusong naghihilom. Halina't pakinggan natin ang isa na namang paglalakbay. Sabi nila, may mga sugat na kahit lumipas pa ang maraming taon, nananatili pa ring sariwa. Paano kung ang taong pinagmulan ng pinakamasakit na sugat sa puso mo ay magbalik? Hindi para gamutin ito, kundi para buksan itong muli. Pursuant to the Municipal Ordinance 2023, all residents and establishments within the market zone are hereby given 30 days to vacate the premises. Napatigil sa paghiwa ng bawang silila. Ang boses ng lalaking nakabarong, matigas at walang emosyon, ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng isang tahimik na tanghalian. Ang mainit na amoy ng adobong kumukulo sa kaldero ay biglang nawalan ng bango. Ang masayang kwentuhan ng mga kumakain sa kanyang karinderya ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. 30 days, 30 araw, tila umikot ang paningin ni Lila. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Napahawak siya sa gilid ng mesang yari sa kawayan. Ang gaspang yon sa kanyang palad, ang tanging nagpapatunay, nagising pa siya, na totoo ang lahat ng ito. Ang karinderya. Ang munting pwestong ito na itinayo niya mula sa sarili niyang pawis at luha. Ang bawat pako na ipinukpok, ang bawat piraso ng yero na inayos, ito ang naging kanlungan niya sa loob ng 5 taon. Ito ang nagpatunay sa sarili niya na kaya niyang tumayo muli matapos ang lahat. At ngayon, aalisin sa kanya? Anong karapatan ninyo? Isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Rosie, ang may-ari ng lupa, na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang mukha nito, na karaniwang mabait, ay puno ngayon ng galit. Buong buhay namin, dito na kami nakatira. Tapos basta-basta niyo na lang kami paalisin? Sumunod na ang mga bulungan, ang mga galit na salita mula sa iba pa nilang kapitbahay na nagtipon sa labas. Para sa isang mamahaling resort? Paano naman kami? Wala kayong puso. Ngunit ang lalaking nag-anunsyo ay hindi natinag. Malamig lang itong tumingin sa kanila. Nasa batas po ito. May darating na project. Kung may mga katanungan kayo, maaari niyong kausapin ang head architect namin. Kasabay ng pagsabi niya niyon, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa likuran niya. Bumukas ang pinto sa passenger side. Una niyang nakita ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling katad. Sumunod, ang kulay abong slacks na may perpektong tupi. At habang dahan-dahang tumatayo ang lalaking sakay nito, tila huminto ang paghinga ni Lila. Ang tindig na iyon, ang pamilyar na ayos ng buhok, ang anino sa kanyang mukha na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Nang tuluyan itong humarap sa nagkakagulong mga tao, kinumpirma ng puso ni Lila ang bagay na itinatanggi ng kanyang isipan. David Santos. Pagkatapos ng 5 taon, 5 taon ng paglimot, 5 taon ng paghilom, narito siya. Nakatayo sa mismong lugar na itinayo ni Lila para takasan ang alaala niya. Automatikong naitago ni Lila ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang apron. Ang kamay na may mga peklat. Ang kamay na minsan ay hinawakan nito ng mahigpit na binitawan din nito sa huli. Ang mga mata nila ay nagtama sa isang saglit. Nakita ni Lila ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang tingin na hindi niya maintindihan, malamig, malayo. Parang isang estranghero. Si David, ang kanyang David, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, ay tumingin sa kanya na parang isa lamang siya sa mga galit na residente. Isa lamang sa mga problemang kailangan niyang ayusin. Lumapit ito sa kanyang kinatawan. Inayos ang kwelyo ng kanyang polo
at nagsalita sa isang boses na propesyonal at walang bakas ng anumang nakaraan. May problema po ba, ma'am? Kung wala na, aalis na kami. Ma'am. Tinawag siya nitong ma'am. Umalis ang itim na sasakyan, nag-iwan ng alikabok at mga pusong puno ng galit at pag-aalala. Ngunit para kay Lila, hindi alikabok ang naiwan, kundi ang multo ng isang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan. Ma'am. Ang salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Mas matalas pa sa kutsilyong gamit niya kanina. Isang salita lang, pero sapat na yon para burahin ang 5 taon. 5 taon ng pagpapanggap na ayos lang siya. 5 taon ng pagkumbinsi sa sarili na nakalimot na siya. Hindi na nakatulog si Lila ng gabing iyon. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Nakatitig sa kisame na gawa sa yero. Dinig niya ang banayad na pagpatak ng ambon sa bubong, isang tunog na dati nagpapatulog sa kanya. Ngunit ngayon ay tila nakikisabay sa ritmo ng kalungkutan sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang bumalik sa nakaraan. Nasa ilalim sila ng puno ng mangga sa likod ng luma nilang kapilya. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni David habang ang mga daliri nito ay marahang pinaglalaruan ng kanyang buhok. "Promise me, Dave," bulong niya noon. "Promise me hindi mo ako iiwan, kahit anong mangyari." Hinalikan siya ni David sa noo. "Kahit anong mangyari, Lila. Ikaw lang. Tayo lang." Napapikit si Lila. Ang alaala ay sobrang linaw, na parang kahapon lang nangyari. Naaamoy pa niya ang pabango ni David. Nararamdaman pa niya ang init ng balat nito. Nasa harap sila ng isang lumang piano sa music room ng eskwelahan. Nahihirapan si Lila sa isang pyesa. Ang kanyang mga daliri ay tila nagbubuhol-buhol. "Hayaan mo lang ang puso mo ang magturo sa mga daliri mo," sabi ni David, habang inilalagay ang mga kamay nito sa ibabaw ng mga kamay niya. Sabay nilang pinindot ang mga tipa. Isang perpektong tunog ang lumabas. "See? Kaya mo," nakangiting sabi nito. "Basta't kasama mo ako, walang imposible." Isang mainit na likido ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay sa harap ng kanyang mukha sa dilim ng kwarto. Hindi niya kailangang makita ito. Kabisado na niya ang bawat peklat, ang bawat magaspang na guhit, ang itsura ng mga daliring hindi na kayang ituwid ng lubos. Sinubukan niyang igalaw ang mga ito, pero gaya ng dati, mayroong pagmamatigas, isang paalala ng hangganan na itinakda sa kanya ng tadhana. Ang kamay na ito, na minsan ay puno ng musika. Ang kamay na ito, na minsan ay puno ng mga pangarap. Ngayon, ito na lang ang nagsisilbing tanikala niya sa isang masakit na kahapon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Lila, anak, gising ka pa ba?" Ang boses ni Aling Rosie. Marahan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Nakatayo doon ang matanda. May hawak na isang baso ng mainit na gatas. "Alam kong hindi ka mapakali," sabi ni Aling Rosie. Ang mga mata nito'y puno ng pag-unawa. "Heto, inumin mo, para kahit paano'y kumalma ka." Tinanggap ni Lila ang baso. Ang init niyon ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Naupo sila sa isang maliit na upuang kahoy sa labas ng kanyang pinto, sa ilalim ng maliit na silong. Ang David Santos na yon, nagsimulang magsalita si Aling Rosie. Puno ng pag-aalala ang boses. Siya ba? Siya ba yung... Tumango si Lila, hindi makatingin ng diretso sa matanda. "Opo." "Nay Rosie, siya nga po." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng ambon at ng mga kuliglig sa di kalayuan ang maririnig. "Walang hiya," mahinang bulong ni Aling Rosie, puno ng galit. "Pagkatapos ng lahat, babalik siya rito para kunin pa ang natitira sa'yo." Umiling si Lila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Wala na po siyang pakialam sa akin, Nay. Nakita niyo naman po kung paano niya ako tinignan. Parang hindi niya ako kilala. Hinawakan ni Aling Rosie ang kamay ni Lila, ang kanang kamay, ang kamay na malusog. Huwag kang magpakita ng kahinaan sa harap niya, anak. Ipakita mo kung gaano ka katatag. Ipakita mo na hindi ka niya nasira. Ang mga salita ng matanda ay tila isang munting mitya na nagpaalab sa isang bagay sa loob ni Lila. Oo, hindi siya sisirain ni David. Hindi na muli. Sapat na ang isang beses. Hindi po ako aalis. Matatag na sabi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng panibagong determinasyon. Hindi ko ibibigay itong lugar na to. Ipaglalaban ko po ito. Ngumiti si Aling Rosie. Iyan ang Lila na kilala ko. Tumayo na ang matanda para bumalik sa bahay nito. Habang naglalakad palayo, may ibinulong ito sa sarili. Sapat lang para marinig ng hangin. Kung alam lang ng batang yon ang totoo. Hindi ito narinig ni Lila. Ang isip niya ay nakatuon na sa umaga. Sa darating na laban. Hindi na siya ang Lila na mahina at durog 5 taon na ang nakalipas. Iba na siya ngayon. Kinaumagahan, maagang nagising si Lila. Nagluto siya, nag-asikaso ng mga customer, at ginawa ang lahat ng kanyang karaniwang gawain, ngunit may kakaibang bigat at layunin sa bawat kilos niya. Pagkatapos ng tanghalian, nang medyo humupa na ang mga tao, nagpunas siya ng kamay sa kanyang apron, huminga ng malalim, at tinanggal ito. Hinarap niya ang salamin na nakasabit sa dingding. Tinignan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng may pagod sa mga mata, ngunit may apoy na hindi mapapatay. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya tatakbo. Lumabas siya ng karinderya at naglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay may patutunguhan. Huminto siya sa harap ng isang bagong tayong gusali na nagsisilbing pansamantalang opisina ng proyekto. May malaking tarpaulin sa harap nito, The Santos Horizon Residences, at sa ilalim nakasulat ang isang pangalan, Lead Architect, David M. Tos, huminga muli siya ng malalim. Pinakalma ang kumakabang dibdib. Pumasok siya sa loob. "Excuse me?" sabi niya sa babaeng nasa reception. "Gusto kong makausap ang head architect ninyo, si Mr. David Santos." Ang hangin sa loob ng opisina ay malamig. Artipisyal na lamig mula sa aircon. Ngunit para kay Lila, ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa dark wood. Pinagmasdan siya ni David mula sa pagpasok niya. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila isang blangkong pader. Ang mga mata niya, na minsay puno ng pagsinta, kapag tumitingin sa kanya, ay ngayon ay mapanuri at malayo. "Miss Reyes," sabi niya, ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na koneksyon. "Please have a seat." Hindi umupo si Lila, mas pinili niyang manatiling nakatayo. Sa ganitong paraan, pakiramdam niya'y mas may kontrol siya sa sitwasyon, kahit na ang totoo'y nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Hindi ako naparito para makipag-usap tungkol sa magandang panahon, Mr. Santos." Diretsong sabi ni Lila. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni David. "I figured as much." Kung tungkol ito sa relocation and compensation package na ipaliwanag na ng team ko ang lahat kahapon, the offer is more than fair. Fair? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lila. "Patas ba na basta na lang kayo darating at sisirain ang buhay na binuo namin dito? Para lang makapagtayo kayo ng isa na namang gusali para sa mayayaman?" Sumandal si David sa kanyang upuan, pinagkrus ang mga braso sa dibdib. "Business is business, Miss Reyes. This project will bring progress to this town. Jobs, tourism. Iyan ang mga bagay na dapat mong isipin. Hindi lang ang maliit na pwesto mo." Ang bawat salita niya ay tila isang sampal. Maliit na pwesto.
Ang lugar na bumuhay sa kanya sa loob ng 5 taon. Madali para sa iyong sabihin yan, gigil na sagot ni Lila. Dahil kailanman, hindi mo naman naintindihan kung ano ang pakiramdam ng mawalan, kung ano ang pakiramdam na ipaglaban ang bawat sentimo para lang mabuhay. Biglang tumayo si David. Ang pagiging kalmado niya ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas matalim. Huwag mo akong lekturan tungkol sa kung ano ang alam ko o hindi, Lila. Ang pagbanggit niya sa pangalan niya, sa unang pagkakataon, ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Lila. Alam na alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Patuloy ni David, ang boses niya ay bumaba at naging mas mapanganib. Nawalan ako ng isang taong akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Ang pinagkaiba lang natin, hindi ako nagpresyo. Napakunot ang noo ni Lila. Anong ibig mong sabihin? Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni David. Oh, please, huwag na tayong maglokohan dito. Alam nating pareho kung bakit ka umalis noon. Alam ko ang tungkol sa perang tinanggap mo mula sa nanay ko para lang iwanan ako. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lila. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Pera. Anong pera ang pinagsasabi niya? Wala. Wala akong tinanggap na kahit anong pera. Nanginginig na sabi ni Lila. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Talaga? Lumakad si David, palibot sa kanyang mesa papalapit kay Lila. Bawat hakbang niya ay mabigat. Kaya pala bigla ka na lang naglaho na parang bula pagkatapos ng aksidente. Walang paalam, walang kahit isang salita. Ganoon lang, dahil iyon ang ginagawa ng mga taong walang tinatago. Tama? Ang sakit. Ang sakit ng akusasyon sa mga mata niya ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pinsala sa kanyang kamay. Umalis ako dahil sinaktan mo ako. Sigaw ni Lila, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Umalis ako dahil hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital. Dahil mas pinili mong paniwalaan ang ibang tao kaysa sa akin. Tumawa si David, isang tawang walang kagalakan. Paniwalaan ka? Paano? Paano kita paniniwalaan kung ang nanay ko mismo ang nagsabi sa akin ng lahat? Na mas pinili mo ang praktikal na solusyon kaysa sa isang lalaking walang maibibigay sa'yo, kundi mga pangarap at musika. Musika. Ang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lila. Sa isang iglap, nawala ang galit. Napalitan ito ng isang malalim at nakapanghihinang kalungkutan. Nang banggitin ni Lila ang tungkol sa musika, nakita niya ito. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin ni David, isang sulyap sa bintana na tila may isang bagay doon na masakit tingnan. Isang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling natabunan ng pader ng yelo. Ngunit nakita niya, at yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para sa kanyang huling mga salita. Tinuyo ni Lila ang mga luhang nagbabadya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni David. Ang kanyang boses ay naging kalmado ngunit puno ng bigat. Hindi ako aalis, sabi niya. At hindi ko kailangan ng pera mo, noon at ngayon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa sakit, isang hakbang patungo sa kung sino siya ngayon. Naiiwan si David na nakatayo, nakatanga sa pintong isinara ni Lila. Ang mga salita nito, noon at ngayon, ay umalingaw-ngaw sa malamig at tahimik na opisina. Nakatitig lang si David sa pintong isinara ni Lila. Ang lamig sa loob ng opisina ay tila lalong tumindi. Ang mga salita ni Lila ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang multong ayaw magpatahimik. Hindi ko kailangan ng pera mo, noon at ngayon. Umupo siya pabalik sa kanyang silya. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila na doble. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa mga blueprint na nakalatag sa kanyang mesa. Pero ang mga linya at sukat ay nagmistulang mga guhit na walang kahulugan. Bakit ganoon katindi ang mga mata niya? Bakit parang totoo ang bawat salitang binitawan niya? Inis na ginulo ni David ang kanyang buhok.
5 taon. 5 taon siyang naniwala sa iisang kwento. Isang kwentong simple at mas madaling tanggapin. Iniwan siya ni Lila dahil sa pera. Masakit, pero simple. Pero ang Lila na kaharap niya kanina, ang tapang, ang galit, ang sakit sa mga mata nito, hindi yun umaakma sa kwento. May mali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numerong kabisado niya mula pa pagkabata. Pagkatapos ng 2 ring, isang malambing na boses ang sumagot. David! Anak, napatawag ka? Kumusta ang trabaho mo dyan? Ang boses ng kanyang ina, si Mrs. Elena Santos, ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang pamilyar na himig na laging nagpapakalma sa kanya. Ma, nagsimula si David. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. Ma, nagkausap kami. Ni Lila. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malumanay na buntong hininga. Oh anak, I knew this would happen. Anong sinabi niya sa'yo? Humihingi ba ng mas malaking pera? Sinabi ko na sa'yo, yang mga ganyang klasing tao, gagawin ang lahat para lang makuha ang gusto nila. Hindi ma, mabilis na sagot ni David. She was angry. Itinanggi niya ang lahat. Sabi niya, wala daw siyang tinanggap na pera. Narinig ni David ang isang mahinang tunog sa kabilang linya, parang tunog ng gunting. Sa kanilang mansyon, nakatayo si Mrs. Santos sa kanyang hardin ng mga rosas, hawak ang isang matalim na pruning shears. Habang kausap ang anak, maingat niyang pinuputol ang mga dahon at bulaklak na may bahid ng pagkalanta. Bawat putol ay malinis at walang awa. Anak ko, sabi ni Mrs. Santos, ang boses niya ay puno ng pag-aalala na tila para sa isang inosenteng bata. Of course, itatanggi niya. Ano ang ine-expect mo? Naaminin niya? She's trying to manipulate you. Alam niyang mayaman ka na ngayon, na successful ka. Nakikita niya ang pagkakataon. Pero ma, yung itsura niya kanina, parang totoo ang sinasabi niya. David, pakinggan mo si Mama. Mas lalong lumambing ang boses ni Elena. Isipin mo na lang ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Lahat ng ginawa ko para marating mo kung nasaan ka man ngayon. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para protektahan ka. Para protektahan ang future mo mula sa isang pagkakamali. Huwag ka nang magpaapekto sa kanya. Focus on your project. Iyan ang importante. Ang bigat ng utang na loob ay muling gumapang sa puso ni David. Ang kanyang ina. Ang nag-iisang taong nariyan para sa kanya mula pa sa simula. Tama siya. Lagi siyang tama. Opo, ma. Sorry po, sabi ni David. Medyo naguluhan lang po ako. It's okay, anak. Pagpahinga ka na. Mahal na mahal ka ni Mama. Nang matapos ang tawag, nakahinga ng maluwag si David. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang mainit na kumot. Ibinalik ang kaayusan sa kanyang magulong isipan. Tama. Si Lila ay isang magaling na aktres. Noon at ngayon. Ngunit habang pilit niyang ibinabalik ang sarili sa trabaho, may isang munting tinig sa sulok ng kanyang isipan na ayaw paawat. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Gabi na at siya na lang ang natira sa opisina. Para ilibang ang sarili, kinuha niya ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng mga residente. Isa-isa niyang binasa. Kailangan niyang maging pamilyar sa bawat kaso. Nang marating niya ang pangalan ni Lila Reyes, may isang papel na nakasingit sa likod ng land title. Mas luma ito kaysa sa ibang mga dokumento, medyo naninilaw na. Isa itong medical certificate mula sa community hospital. Binasa niya ang pangalan, Lila S. Reyes. Ang petsa, 5 taon na ang nakalipas, 1 linggo pagkatapos ng aksidente. At sa ilalim, sa tabi ng salitang findings, ay may isang pariralang nakasulat sa sulat kamay ng doktor. Isang pariralang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Permanent nerve damage, left hand,
Nabitawan ni David ang papel. Tila nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa mga salitang yon. Permanent. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Konting galos lang, anak. Don't worry, she's fine. Permanent nerve damage, left hand. Ang mga salitang yon ay parang mga matutulis na bubog na tumusok sa isipan ni David. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang tinitignan ang medical certificate, umaasang sa bawat pagbasa niya ay magbabago ang nakasulat, ngunit hindi. Konting galos lang, anak. She's fine. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ngayon, wala na itong dalang kapanatagan. Ang dating malambing na tinig ay mayroon ng bahid ng kasinungalingan. Hindi na siya mapakali. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang, minaneho ni David ang kanyang sasakyan. Hindi papunta sa construction site, kundi papunta sa lumang bahay nila sa bayan. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na ngayon ay tinitirhan na lang ng kanilang katiwala dahil mas pinili ng kanyang ina na manirahan sa Maynila. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang alalahanin. Umupo siya sa kanyang dating kwarto, napapaligiran ng mga tropeyo mula sa high school at mga lumang libro. Pinilit niyang balikan ang gabi ng aksidente, isang bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang kinalimutan dahil sa sobrang sakit. Naalala niya ang pag-aaway nila ni Lila. Isang maliit na bagay lang tungkol sa isang music competition sa Maynila na gusto niyang salihan, ngunit ayaw ni Lila. Hindi pa tayo handa, Dave, sabi ni Lila noon. Masyadong malaki ang Maynila. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sa atin? Galit na tanong niya. Nag-walk out siya. Isang hangal na desisyon ng isang aroganteng binata. Pagkatapos niyon, ang mga sumunod na alaala ay pira-piraso na lamang. Ang tawag sa telepono mula sa kanyang ina. Ang balitang na aksidente si Lila. Ang pagpunta niya sa ospital, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina sa labas ng kwarto. Huwag na muna, anak, sabi ni Mrs. Santos. She needs to rest. Galos lang naman. Ang mas importante, nag-usap na kami. Inayos ko na ang lahat. Ano ang inayos ng kanyang ina? Bakit hindi siya nito pinapasok? Bakit siya naniwala agad? Dahil masakit. Dahil mas madaling maniwala na iniwan siya kaysa harapin ang katotohanang nasaktan niya ang taong mahal niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, si Lila ay nakatayo sa harap ng isang nakasaradong pinto. Ang pinto ng maliit na bodega sa likod ng kanyang karinderya. Sa loob ng 5 taon, hindi niya ito binuksan. Ito ang libingan ng kanyang mga pangarap. Huminga siya ng malalim. Ang pag-uusap nila ni David kahapon, kahit gaano kasakit, ay may ginising sa loob niya. Ang tapang na akala niya'y matagal nang namatay. Hinugot niya ang isang kinakalawang na susi mula sa kanyang bulsa at isinuksok ito sa seradura. Sa simula'y ayaw bumukas, ngunit sa kaunting puwersa, umikot ito at isang malakas na tunog ang narinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang puting kumot na puno ng agiw, nakatayo ang isang pamilyar na hugis. Lumapit siya. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Inabot ng kanyang kanang kamay ang dulo ng kumot. Sa isang mabilis na hila, inalis niya ito. At doon ito nakatayo. Ang kanyang lumang piano, ang itim na kahoy nito ay napuputian na sa alikabok. May mga sapot ng gagamba sa mga gilid. Ngunit para kay Lila, ito pa rin ang pinakamagandang bagay sa mundo. Marahan niyang hinaplos ang ibabaw nito. Nililinis ang isang maliit na bahagi mula sa alikabok. Nakita niya ang kanyang malabong refleksyon. Ang mga mata niya'y napuno ng luha. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng mga tipa. Ang mga puti at itim na ngipin nito ay tila nakangiti sa kanya, isang mapait na paanyaya.
Inangat niya ang kanyang kanang kamay. Nag-atubili siya. Pagkatapos, sa isang iglap, inilapat niya ang kanyang hintuturo sa isang tipa. Middle C ang unang nota na natutunan niya. Hindi niya ito pinindot. Hinaplos lang niya ito. Ang makinis at malamig na pakiramdam niyon ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Isang halo ng saya at matinding kirot. Sa kabilang dako, tumayo na si David. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Hindi na sapat ang mga pira-pirasong alaala. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Muli siyang sumakay sa kanyang kotse. Isang lugar lang ang nasa isip niya. Ang community hospital ng bayan. Mabilis siyang nagmaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagdating doon, halos takbuhin niya ang papasok sa record section. "Miss," sabi niya sa babaeng nakauniforme, sinisikap na maging kalmado. "Gusto ko sanang mag-request ng kopya ng isang medical record. 5 taon na po ang nakalipas." "Sino po ang pasyente, sir?" Huminga ng malalim si David. Ang pasyente ay si Lila Reyes. "I'm sorry, sir, pero dahil po sa Data Privacy Act, hindi po kami pwedeng maglabas ng medical records ng pasyente nang walang pahintulot mula sa kanila o sa kanilang immediate family." Ang mga salita ng babae sa record section ay parang isang pader na humarang sa dinaraanan ni David. Sinubukan niyang makiusap, magpaliwanag, ngunit matatag ang babae. Batas ay batas. Lumabas si David ng ospital na puno ng pagkadismaya. Ang daan patungo sa katotohanan ay hindi pala ganoon kadali. Tila may isang puwersang pilit na itinatago ito mula sa kanya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang tiyak na direksyon. Ang isip niya'y ligaw. Ang mga tanong ay patuloy na umiikot. Bakit nagsinungaling si Mama? Ano ba talaga ang nangyari sa kamay ni Lila? Hindi niya namalayan kung saan siya dinala ng kanyang mga gulong. Huminto lang siya nang makita ang isang pamilyar na lugar. Isang maliit na kainan na may pangalang nakapinta sa isang piraso ng kahoy, Lila's Carinderia. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit ang gutom na nararamdaman niya, gutom sa pagkain at gutom sa kasagutan, ay mas nanaig. Pinatay niya ang makina at bumaba. Pagpasok niya, ang amoy ng ginisa at bagong sayang na kanin ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay simple lang. Mga mesang kawayan, mga upuang plastik. Ngunit malinis at puno ng tao. Ang masayang tawanan at kwentuhan ay nagbibigay buhay sa lugar. At sa gitna ng lahat, nandoon si Lila. Abala ito. Kumukuha ng order, nagsasandok ng ulam, nag-aabot ng sukli. Ang bawat kilos niya ay mabilis at sanay. Nakapusod ang kanyang buhok at may ilang hibla na naligaw sa kanyang noo na pinupunasan niya gamit ang likod ng kanyang kanang kamay. Napansin ni David ang isang bagay. Ang kaliwang kamay ni Lila ay palaging nakasuporta lang. Gamit niya ito para buhatin ang ilalim ng plato, para hawakan ang tray. Pero ang mga daliri nito ay hindi gumagalaw ng kasing liksi ng kanan. Ngayon na alam na niya ang tungkol sa nerve damage, bawat kilos ni Lila ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang kahulugan na puno ng sakit at tatag. Walang nakapansin sa kanya sa simula. Umupo siya sa isang bakanting mesa sa sulok. Napatingin siya sa mga taong kumakain. Lahat sila'y binabati si Lila nang may ngiti. Mga construction worker, mga galing palengke, mga estudyante. Tila si Lila ang sentro ng kanilang maliit na komunidad. "Boss, anong sayo?" Napatingala si David. Nakatayo si Lila sa harap niya. Hawak ang isang maliit na notebook. Hindi nakatingin sa kanya. "Lila," mahinang sabi niya. Nag-angat ng tingin si Lila. Ang pagkagulat ay muling dumaan sa kanyang mga mata, bago ito napalitan ng isang formal na ekspresyon. "Mr. Santos, hindi ko inaasahang kakain kayo sa ganitong lugar." May kirot sa mga salita niya. "Gutom lang ako." Simpleng sagot ni David.
kahit ano na lang. Yung specialty nyo. Tumango lang si Lila at tumalikod. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito dala ang isang plato ng mainit na adobo at kanin. Maingat niyang inilapag ito sa mesa. Habang kumakain si David, hindi niya maiwasang pagmasdan si Lila. Nakita niya kung paano ito ngumiti sa isang batang pinupunasan niya ng dumi sa pisngi. Nakita niya kung paano ito nakipagbiruan sa isang matandang customer. Ang babaeng ito ay hindi ang mapagkunwaring babae na ipininta ng kanyang ina. Ang babaeng ito ay totoo. Buhay na buhay. Isang customer na karpintero ang nag-abot ng bayad. Lila, salamat! Sana mabalik na ang dating sigla mo. Mula noong biglang natigilan ng lalaki nang mapansin si David na nakatingin. Sige. Alis na ako. Dali-dali itong umalis. Mula noong ano? Tanong ni David sa sarili. Mula noong aksidente? Natapos kumain si David at lumapit sa counter para magbayad. Nandoon si Lila at sa tabi nito ay si Aling Rosie. Inabot ni David ang bayad. Sa kasamaang palad, habang nag-aabutan sila ng pera, isang kutsara ang nasagi ni Lila mula sa counter at nahulog sa sahig. Sabay silang yumuko para kunin ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa isang saglit sa ilalim ng mesa. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanilang mga balat. Pareho silang napaurong na parang napaso. Kinuha ni David ang kutsara at iniabot kay Lila. Umiiwas ng tingin. Salamat, mahinang sabi ni Lila. Nang tumayo si David para umalis, ang seryosong mga mata ni Aling Rosie ang sumalubong sa kanya. Tumingin ito nang diretso sa kanya. Ang mga mata nito'y tila nakikita ang kaluluwa niya. Mag-ingat ka sa mga kasinungalingan, iho, sabi ng matanda. Ang boses nito'y mahina, ngunit may bigat. Minsan, mas nakakasakit pa yan kaysa sa anumang aksidente. Natigilan si David. Ang mga salita ni Aling Rosie ay hindi isang payo. Ito ay isang babala. Tumalikod siya at naglakad palabas ng karinderya. Dala-dala hindi lang ang alaala ng masarap na adobo, kundi ang bigat ng isang katotohanang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Ang babala ni Aling Rosie ay umalingaw-ngaw sa isipan ni David habang pauwi siya. Mag-ingat ka sa mga kasinungalingan, iho. Hindi na niya ito maialis sa kanyang ulo. Paulit-ulit. Ang mga kasinungalingan. Plural. Hindi lang isa. Ano pa ba ang hindi niya alam? Pagdating sa luma nilang bahay, pakiramdam niya'y sinasakal siya ng mga pader. Ang bawat litrato ng kanyang ina na nakasabit ay tila nakamasid sa kanya. Ang mga ngiti nito ay mayroon ng ibang kahulugan. Pumasok siya sa kanyang dating kwarto at binuksan ang isang lumang baul sa paanan ng kanyang kama. Sa ilalim ng mga luma niyang damit at gamit, nandoon ang isang kahon ng sapatos, ang treasure chest ng nakaraan niya. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang sulat, mga tiket ng sine, at mga litrato. Kinuha niya ang isang litrato. Siya at si Lila, nakaupo sa isang bench, parehong nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang mga mata nilang dalaway nangungusap ng mga pangarap. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Lila, habang buhay. Isang malalim na kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ang babaeng sumulat nito, ang babaeng may ganitong nangiti. Paano siya naging ang babaeng sakim sa pera na sinasabi ng kanyang ina? Hindi magtugma. Ang dalawang imahe ay naglalaban sa kanyang isipan at sa unang pagkakataon, ang imahe na ipininta ng kanyang ina ang nagsisimulang magmantsa at mabura. Samantala, sa karinderya, matapos isara ni Lila ang pwesto para sa araw na yon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya pabalik sa bodega. Ang pagbisita ni David kanina, ang aksidenteng pagdikit ng kanilang mga kamay ay nag-iwan ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kislap, isang multo ng dating init. Umupo siya sa harap ng piano. Ang alikabok nito ay nabawasan na.
Dahil sa pagpunas niya kahapon, ang katahimikan sa bodega ay tila nag-aanyaya. Huminga siya ng malalim. Sa buong araw, ang mga salita ni Aling Rosie ay naglalaro sa kanyang isipan. Ipakita mo kung gaano ka katatag. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang kanan, maliksi at malakas. Ang kaliwa, may peklat at limitado. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at marahang pinindot ang middle seating. Ang tunog ay umaling-awngaw sa maliit na espasyo. Hindi perpekto, bahagyang wala sa tono dahil sa katagalan, ngunit buhay. Ang notang yon ay tila gumising sa bawat natutulog na himaymay sa kanyang katawan. Isang nota. Sumunod ang isa pa. At isa pa, gamit ang kanyang kanang kamay. Sinubukan niyang buuin ang isang simpleng himig. Isang lullaby na madalas niyang tugtugin noon. Ang mga daliri niya'y medyo nangangapa sa simula. Ngunit unti-unti, bumabalik ang dating memorya. Ang musika ay dumaloy mula sa kanya. Malungkot, ngunit maganda. At habang tumutugtog, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Hindi ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng paglaya. Bawat nota ay isang pagpapatawad sa sarili. Bawat himig ay isang pagtanggap. 5 taon niyang ikinulong ang musikang ito sa loob niya na parang isang kasalanan. Ngayon, sa wakas, pinapalaya na niya ito. Sa kalagitnaan ng pagtugtog, huminto siya. Napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay na tahimik na nakapatong sa kanyang hita. Subukan mo. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Dahan-dahan, nanginginig. Inangat niya ang kanyang kaliwang kamay at ipinatong sa ibabaw ng mga tipa sa bandang kaliwa. Kung nasaan ang mga bass notes, ang mga daliri niya'y naninigas. Pinili niya ang pinakamadali, ang kanyang hinliliit. Gamit ang kaunting lakas, itinulak niya ito pababa. Tung! Isang mababa at malalim na nota ang tumunog. Hindi ito kasing linis ng mga notang mula sa kanan niyang kamay. Medyo garalgal at may pagkaatubili. Ngunit tumunog ito. Isang munting nangiti, basa ng mga luha, ang sumilay sa mga labi ni Lila. Hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, habang nasa construction site si David, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang litrato, ang salitang habang buhay. "Sir David!" Tawag ng kanyang foreman. "May bisita po kayo." Lumingon si David. Papalapit sa kanya, nakangiti ng matamis, ay ang kanyang ina, si Mrs. Elena Santos. May dala itong isang bayong na puno ng mga prutas at pagkain. "Ma," gulat na sabi ni David, "anong ginagawa niyo dito? Akala ko nasa Maynila kayo." "Sinorpresa kita, anak," sabi ni Elena, sabay halik sa pisngi ni David. "Namimiss na kita at gusto kong makita itong pinagkakaabalahan mong proyekto. I'm so proud of you." Pero habang nakayakap ang kanyang ina, ang tingin ni David ay napunta sa mesang pinagpapatungan niya ng ilang personal na gamit. Nandoon, nakapatong sa ibabaw ng mga blueprint, ang litrato nilang dalawa ni Lila, nakaharap. Nang humiwalay sa yakap si Mrs. Santos at sundan ng tingin ng anak, nakita niya ang litrato. Sa isang iglap, isang segundo lang, nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Napalitan ito ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni David dati, isang halo ng takot at galit. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Ngumiti muli si Mrs. Santos, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh, naitago mo pa pala yan," sabi niya. Ang boses niya'y pilit na pinasasaya. "Mga alaala ng kabataan. Halika anak, kumain muna tayo. Nagluto ako ng paborito mo." Hindi kumibo si David. Ngunit ang imahe ng pagbabago sa mukha ng kanyang ina, ang isang segundong pagkawala ng maskara, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Mas malinaw pa sa anumang litrato, mas malakas pa sa anumang salita.
Ang isang segundong pagbabago sa mukha ni Elena Santos ay sapat na para magtanim ng alarma sa kanyang puso. Naramdaman niya ito, ang pagdududa ng kanyang anak, at ang takot na parang isang malamig na kamay ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya pwedeng hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya pwedeng hayaang bumalik si David sa babaeng yon. Kinabukasan, habang alam niyang abala si David sa isang meeting sa munisipyo, minaneho ni Elena ang inarkila niyang sasakyan patungo sa isang pamilyar na direksyon. Hindi na siya nag-atubili. Kailangan niyang tapusin ang problemang ito mula sa ugat. Ang araw ay tirik na tirik nang huminto ang sasakyan sa tapat ng Lilas Karinderya. Bumaba si Elena. Ang kanyang mamahaling bestida at leather handbag ay tila hindi bagay sa maalikabok na kalsada. Ang mga taong kumakain sa labas ay napatingin sa kanya, nagtataka. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng pagkain at ang init mula sa kusina ay hindi nakapagpabago sa kanyang malamig na ekspresyon. Nasa counter si Lila, abala sa pagbibilang ng barya, nang maramdaman niyang may anino na tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, ang mga barya ay tila nagyelo sa kanyang palad. Ginang Santos, mahinang sabi ni Lila. Ngumiti si Elena, isang ngiting kasing tamis ng lason. Lila, Hija, kumusta ka na? It's been a long time. Automatikong naging depensibo si Lila. Ano po ang kailangan ninyo? Diretsahan na, kung ganoon, sabi ni Elena. Inilapag ang kanyang handbag sa counter. Gusto ko lang namang mag-alok ng tulong. Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo dito. Ang pagpapaalis, I feel for you, truly. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang sobre. Idinulas niya ito sa ibabaw ng counter, patungo kay Lila. Ano po ito? Tanong ni Lila. Hindi ginagalaw ang sobre. Isang solusyon, sabi ni Elena. Isang tseke, sapat na halaga para makapagsimula ka ng bago. Sa ibang lugar, malayo dito. Consider it an advance payment for the compensation, plus a little extra, from me to you. Tinitigan ni Lila ang sobre. Pagkatapos ay ang mukha ni Elena Santos. Ang parehong mukha na nakita niya 5 taon na ang nakalipas sa ospital. Ang mukhang nagsabi sa kanya na layuan na niya si David para sa ikabubuti nito. Para ano po? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Para mawala na lang ulit ako, na parang bula. Para maniwala na naman si David na tinakbuhan ko siya. Ang ngiti ni Elena ay bahagyang naglaho. Let's be practical, Lila. Hindi kayo bagay ni David. Noon at lalo na ngayon, may marangal na siyang pangalan. Isang matagumpay na arkitekto. At ikaw, nagtitinda ka ng pagkain sa isang karinderya. Ang bawat salita ay isang insulto. Ngunit hindi na si Lila ang dating babaeng madaling masaktan. Kinuha niya ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng tseke sa loob. Pagkatapos, sa harap mismo ni Ginang Santos, dahan-dahan niyang pinunit ito sa gitna. Ras at mula. Ras es. Namilog ang mga mata ni Elena sa ginawa niya. Bago pinunit ni Lila ang tseke, sumulyap siya sa numerong nakasulat dito. Isang halagang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Ngumiti siya ng mapait. Ang pagkatao ko pala, may presyo sa inyo, Ginang Santos, sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat. Binitawan niya ang mga piraso ng papel sa counter. Pero pasensya na po kayo. Hindi po ito for sale. Ang mukha ni Elena ay namula sa galit at pagkapahiya. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsuway. How dare you? Nanggagalaiting sabi ni Elena. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat. Lahat ng ano po? Putol ni Lila. Lahat ng kasinungalingan ninyo. Tapos na po ako sa paniniwala sa mga yon. Ang kanilang pagtatalo, na unti-unting lumalakas, ay nakuha ang atensyon ng ilang kapitbahay na nagdaraan. Isang ali
na nagwawalis sa tapat ay napatigil. Nanlalaki ang mga mata habang pinapanood ang eksena. Hindi na nakapagsalita si Elena. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na tumalikod. Ang kanyang mukha'y puno ng galit na hindi maitago. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Naiwan si Lila na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng emosyon. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata. Sa wakas, nasabi niya ang mga bagay na dapat niyang sinabi 5 taon na ang nakalipas. Samantala, sa munisipyo, natapos ng maaga ang meeting ni David. Habang pabalik sa kanyang pansamantalang opisina sa site, narinig niya ang 2 staff na nagbubulungan malapit sa water dispenser. Nakita mo ba yung magandang sasakyan kanina? Grabe, parang artista yung sakay. Oh, yung mommy daw ni Sir David. Pumunta daw doon sa karinderya ni Aling Lila. Ano kayang ginawa doon? Napatigil si David sa paglalakad. Ang kanyang dugo ay tila biglang uminit. Si Mama, sa karinderya ni Lila? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Parang isang bagyo si David nang dumating sa karinderya. Ang sasakyan niya'y halos hindi pa nakahinto nang maayos ay bumaba na siya. Ang mga customer na natitira ay nagulat sa bigla niyang pagdating. Naabutan niya si Lila na nakaupo sa isang silya, nakatulala. Ang mga piraso ng punit na tseke ay nakakalat pa rin sa counter. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. "David," sabi niya. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi sumagot si David. Ang mga mata niya'y nakatuon sa mga piraso ng papel. Lumapit siya at kinuha ang isang piraso. Nakita niya ang pirma ng kanyang ina. "Anong nangyari dito, Lila?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon sa isang paraan na mas nakakatakot. Bumalik ba siya, ang nanay ko? Hindi na kailangan ni Lila sumagot. Ang katahimikan niya ay sapat na. "Bakit?" tanong ulit ni David, mas matindi. "Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya?" Ang galit na kanina pa pinipigilan ni Lila ay biglang sumabog. "Ang nanay mo? Ang mabait mong ina?" Sarkastikong sabi niya. "Gaya ng dati, sinubukan niya akong bayaran para mawala sa buhay mo. Para umalis ako dito at huwag ka nang guluhin pa. Dahil yun naman ang tingin niya sa akin, di ba? Isang gulo." Ang bawat salita ni Lila ay tumama kay David. Naramdaman niya ang sakit sa boses nito, ang pait na naipon sa loob ng 5 taon. "Hindi ko maintindihan," umiling si David. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Bakit niya gagawin to kung wala ka namang ginawa? May dahilan kung bakit siya ganito sa'yo. May dahilan kung bakit ako naniwala sa kanya noon. At ano yon? Hamon ni Lila. Dahil may pruweba siya. Sigaw ni David. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. "Dahil may iniwan kang sulat." Natahimik si Lila. "Sulat? Anong sulat?" Mabilis na kinuha ni David ang kanyang wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa nito, kinuha niya ang isang papel na luma na at tupi-tupi. Ang papel na ito ang naging angkla niya sa kanyang galit sa loob ng 5 taon. Inilatag niya ito sa mesa. "Ito," sabi niya, "ang sulat na nagsasabing tinanggap mo ang pera, na ayaw mo na sa akin, na tapos na tayo." Kinuha ni Lila ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ang mga salitang nakasulat dito, mga salitang puno ng kasinungalingan, mga salitang pumatay sa puso niya 5 taon na ang nakalipas kahit hindi niya pa ito nababasa. "David, patawad, pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Tinanggap ko na ang tulong mula sa nanay mo. Ito ang tama para sa ating dalawa. Huwag mo na akong hanapin pa." Hindi ako ang sumulat nito," bulong ni Lila. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "David, maniwala ka.
Hindi ito ang sulat kamay ko. Anong hindi? Sabi ni David. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating tapang. Mayroon ng duda. Lila, kabisado ko ang sulat mo. Halos pareho. Halos! Putol ni Lila. Ang kanyang boses ay tumaas. Tumingin siya sa sulat. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng isang bagay, kahit ano, na magpapatunay. At nakita niya ito, isang maliit na detalye, isang bagay na sila lang dalawa ang nakakaalam. Itinuro niya ang pangalan ni David sa simula ng sulat. Tingnan mo, sabi niya, ang kanyang daliri nanginginig. Tingnan mo kung paano isinulat ang letrang D. Tumingin si David. Isang normal na letrang D na may kurba. Hindi ako gumagawa ng letrang D na ganyan. Halos pabulong na sabi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay David. Sabi mo dati, ang D ko, parang pusong baliktad. Isang alaala ang biglang bumalik kay David. Isang hapon sa ilalim ng puno ng mangga, pinapanood niya si Lila na nagsusulat sa isang notebook. Ang ganda ng D mo, sabi niya noon. Parang pusong nakatagilid. Parang puso ko para sa'yo. Tinignan niyang muli ang sulat. Ang D ay perpekto. Masyadong perpekto. Hindi ito ang D ni Lila. Hindi ito ang baliktad na puso niya. Dahan-dahan, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho. Ang mga kasinungalingan, ang galit, ang pagtatanggol niya sa kanyang ina. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Itinayo ito sa pundasyon ng isang pekeng sulat. Tumingin siya kay Lila. Sa mga mata nitong puno ng luha, nakita niya ang katotohanan. Ang masakit, brutal, at hindi maikakailang katotohanan. Sino ang sumulat ng sulat na yon? Sino ang makikinabang kung maniniwala siya dito? Isa lang ang sagot. Ang katotohanan yon ay napakasaklap, napakabigat, na halos hindi niya kayang huminga. Hindi, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa sulat. Hindi maaari. Iniwan ni David si Lila sa karinderya na tulala. Hawak ang pekeng sulat na sumira sa kanilang dalawa. Hindi na siya nagpaalam. Wala nang salitang kayang sabihin. Ang tanging nasa isip niya ay ang umuwi at harapin ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Ang biyahe papunta sa bahay na tinutuluyan ng kanyang ina ay tila ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay naglalapit sa kanya sa isang komprontasyong alam niyang dudurog sa kung anuman ang natitira sa kanilang pamilya. Gabi na nang dumating siya. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa hardin ng mga rosas ng kanyang ina. Naabutan niya itong nagdidilig, ang mukha'y kalmado sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila walang kamalay-malay sa bagyong dala ng kanyang pagdating. David, anak, ang aga mo yata? Nakangiting bati ni Elena, ibinababa ang hawak na pandilig. Hindi ngumiti pabalik si David. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito at walang imik na inilabas ang sulat. Itinaas niya ito sa pagitan nilang dalawa. Ang nangiti sa mukha ni Elena ay dahan-dahang naglaho nang makita ang pamilyar na papel. Ano to, ma? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Sulat. Sulat yan ni Lila, sagot ni Elena. Sinisikap na panatilihin ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkaalarma. Hindi, mariing sabi ni David. Hindi niya ito sulat. At alam nating dalawa yan. Itinuro ni David ang letrang D. Ang D na to, ma. Perpekto. Pero ang D ni Lila, parang pusong baliktad. Isang bagay na ako lang ang nakakaalam. At marahil, isang bagay na hindi ninyo napansin nang ginawa ninyo to. Ang akusasyon ay direktang tumama. Ang mukha ni Elena ay biglang namutla, nawala ang lahat ng pagkukunwari.
Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya. Ang boses niya ay nagsimulang manginig. Ma, wag na. Sigaw ni David. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag, puno ng sakit at galit. Tama na ang pagsisinungaling. 5 taon, ma. 5 taon kong kinamuhian ang babaeng pinakamamahal ko dahil sa papel na to. Bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Elena. Ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng takot. Ginawa ko lang yun para sa'yo, David. Humahagulgol na, sabi niya. Para sa kapakanan mo. Ang babaeng yon, wala siyang ambisyon. Hihilahin ka lang niya pababa. Tingnan mo ngayon kung nasaan ka. Matagumpay. Mayaman. Lahat ng yan. Hindi mo mararating kung kasama mo siya. Hindi niyo alam yon, sagot ni David. Wala kayong karapatang magdesisyon para sa buhay ko. May karapatan ako. Dahil ako ang ina mo. Ganting sigaw ni Elena. Lumapit ito at hinawakan ang mga braso ni David. Ang kanyang mga kuko ay bumaon. Ako ang nag-isang nagtaguyod sa'yo. Ako ang nagtrabaho araw at gabi para lang mapag-aral ka. Lahat ng sakripisyo ko para lang sa'yo. Utang mo sa akin ang buhay mo, David. At ang hinihiling ko lang ay ang sundin mo ako. Ang mga salitang yon, utang na loob. Ang bigat niyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina, ang mga gabing pagod, ang mga kamay na kalyo, ang mga pangarap na isinantabi nito para sa kanya. Ngunit ang pagmamahal ba ay nagbibigay ng karapatan para manakit ng iba? Para magsinungaling? Inay, ang tinatanong ko po ay ang katotohanan, sabi ni David. Ang kanyang boses ay basag na, puno ng pagod at pagkadurog. Ang sinasagot niyo po ay ang mga sakripisyo ninyo. Magkaiba po yon. Humiwalay siya sa pagkakahawak nito. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay nariyan pa. Ngunit ngayon, nabahira na ito ng isang bagay na masakit, pagkadismaya. May isa pa akong tanong, ma, sabi niya, halos pabulong na. Ang aksidente. Ano ba talaga ang nangyari sa kamay niya? Ang tanong na yon, ang tuluyang nagpaguho kay Elena, ang takot sa kanyang mga mata, ay lalong lumaki. Ito ang sikretong mas malalim, mas madilim. Hindi siya sumagot. Umiling lang siya, habang patuloy na umiiyak. Ang pananahimik niyang iyon ay mas malakas pa sa anumang pag-amin. Samantala, sa karinderya, matapos ang pag-alis ni David, dumating si Aling Rosie. Naabutan niya si Lila na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Niyakap niya ito. Tahan na, anak, sabi ng matanda. Ang sakit na Rosie? Humihikbing sabi ni Lila. Ang sakit isipin na sa isang sulat lang nasira ang lahat. Pinunasan ni Aling Rosie ang mga luha ni Lila. Tinitigan niya ito ng may pagmamahal at awa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon, ngunit alam din niyang hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Ang bigat nito ay masyado nang matagal niyang pinasan. Anak, sabi ni Aling Rosie, ang boses nito ay seryoso. May mas dapat kang malaman. May kailangan kang malaman tungkol sa gabi ng aksidente mo. Ang gabi ng pista ng bayan ay dumating. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na baboy at matamis na kakanin. Ang masayang tunog ng banda at ang tawanan ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Ngunit para kay Lila, ang lahat ng ingay at saya sa paligid ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin. Nasa loob sila ni Aling Rosie ng karinderya, malayo sa sentro ng selebrasyon. Ang mga salita ng matanda kanina ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng pangamba. Ano po yon, Nay Rosie? Tanong ni Lila. Ang puso niya'y kumakabog. Ano po ang tungkol sa gabing iyon? Huminga ng malalim si Aling Rosie. Ang mga mata nito'y malayo, bumabalik sa isang gabing pilit na ring kinalimutan. Galing ako sa simbahan noon, pauwi na.
Nagsimulang magkwento ang matanda. Gabi na at madilim sa eskinita malapit sa inyo. Nakita ko kayo. Ikaw at si Ginang Santos. Nagtatalo kayo. Napakunot ang noon ni Lila. Si Ginang Santos po. Pero ang naalala ko lang ay si David ang nakaaway ko bago. Dumating siya pagkaalis ni David. Pagpapatuloy ni Aling Rosie. Rinig na rinig ko ang boses niya. Pilit kanyang pinapalayo sa anak niya. Na kesyo wala kang mararating. Nasisirain mo lang ang buhay ni David. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang bumalik kay Lila. Isang anino, isang galit na boses, ang lahat ay malabo. Nakita kong itinulak kanya. Nanginginig na sabi ni Aling Rosie. Hindi ko alam kung sinadya niya o nadala lang siya ng galit. Ngunit itinulak kanya. Nawalan ka ng balanse at nahulog ka doon. Sa maliit na bangin sa gilid ng daan. Narinig ko ang sigaw mo. Pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo na parang takot na takot. Parang gumuho ang mundo ni Lila. Hindi lang pala kasinungalingan ang ginawa sa kanya. Ang mismong aksidente, ang bagay na sumira sa kanyang mga pangarap, ay hindi isang aksidente. Kasabay nito, si David, matapos ang isang gabing hindi makatulog at puno ng pag-iisip, ay gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na dapat ay ginawa niya 5 taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa opisina, tinawagan ang kanyang mga boss sa Maynila at sinabi ang mga salitang nagpalaya sa kanya. I'm pulling out of the project. Effective immediately. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga tanong o galit. Ibinaba niya ang telepono. Kailangan niyang hanapin si Lila. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Na alam na niya, na nagsisisi siya. Nalaman niyang nasa plaza ang karamihan ng mga tao para sa pista. Doon siya nagtungo. Ang kanyang mga matay desperadong hinahanap ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Nakita niya ito. Si Lila, papalabas ng kanyang karinderya. Ang mukha'y blanko at puno ng sakit. Naglalakad ito na parang wala sa sarili. Lila! Sigaw niya. Sinisubukang habulin ito. Ngunit hindi lang siya ang nakakita kay Lila. Mula sa kabilang direksyon, isa pang tao ang papalapit. Si Elena Santos. Mukhang desperado. Ang ayos ay hindi na kasing pulido ng dati. Malamang ay hinahanap din siya. David! Tawag ni Elena nang makita ang anak. Nagpang-abot ang tatlo sa isang maliit na espasyo malapit sa isang stall ng mga lobo. Ang masayang musika ng pista ay umuugong sa paligid, ngunit sa pagitan nilang tatlo, ang tanging maririnig ay ang malakas na pintig ng kanilang mga puso. Lila, sandali, sabi ni David. Inaabot ang kamay nito. David, anak, umuwi na tayo. Mag-usap tayo sa bahay, sabi naman ni Elena. Pilit na hinihila ang braso ng anak. Ngunit si Lila ay hindi nakatingin kay David. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng isang bagong klase ng sakit at pagkaunawa, ay nakatutok lamang sa mas matandang babae. Ang ingay ng pista, ang mga ilaw, ang mga tao. Lahat ay naglaho. Sa gitna ng lahat, nagsalita si Lila. Ang kanyang boses, hindi pa sigaw. Ito ay kalmado. Isang kalmadong nakakikilabot. Bakit po? Tanong niya. Nakatingin diretso sa mga mata ni Ginang Santos. Bakit niyo po ginawa yun sa akin? Natigilan si David. Natigilan si Elena. Ang tanong ni Lila ay hindi na tungkol sa sulat. Ang bigat ng tanong ay mas malalim, mas madilim. Si David ay nakatayo sa pagitan ng dalawang babae. Ang babaeng minahal niya at ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng pista, alam niyang ang pamilyang pinilit niyang buuin ay tuluyan ng gumuho. Ang tanong ni Lila ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit mabigat na parang isang malaking bato. Bakit niyo po ginawa yon sa akin? Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng pista,
Ang mukha ni Elena Santos ay unti-unting gumuho. Ang tapang, ang pagkukunwari, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay sabay-sabay na bumagsak. Ang mga mata niya ay napuno ng takot, hindi na para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid. Ang ilang mga taong malapit sa kanila ay napatigil. Ang kanilang mga tengay nakikinig. Ang kanilang mga matay mapanuri. Ang tsismis ay magsisimula ng gumapang na parang lason. Hindi, hindi ko sinasadya. Nanginginig na bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, nakatingin kay David. Nag-uusap lang kami. Nagkainitan. Hindi ko sinasadyang itulak siya. David, anak, maniwala ka sa akin. Ngunit si David ay hindi na nakikinig. Nakatingin lang siya kay Lila. Sa mukha nitong walang emosyon. Sa mga mata nitong tila isang malalim na balonon ng sakit. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat malamig na tingin. Ang bawat pait. Sa bawat salita. Lahat ay may dahilan. Isang dahilan na napakasakit isipin. Ang pag-amin ni Elena, kahit pabulong, ay sapat na. Para itong isang bombang sumabog sa gitna ng plaza na sila lang tatlo ang nakarinig. Nagsimulang humagulgol si Elena, isang tunog na puno ng pagkatalo at kahihiyan. Ang hiya. Ito na marahil ang pinakamalaking kabayaran. Ang makita ng buong bayan, ang makita ng sarili niyang anak bilang isang halimaw. Hindi na nagsalita pa si Lila. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa gulo, palayo sa ingay, palayo sa 2 taong sumira sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, na parang pasan niya ang buong mundo. Sinundan siya ni David. Iniwan niya ang kanyang inang humahagulgol sa gitna ng plaza. Sa sandaling iyon, kailangan niyang sundan si Lila. Kahit alam niyang wala na siyang karapatan. Tahimik silang naglakad sa mga eskinita ng bayan, palayo sa liwanag ng pista, patungo sa dilim. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang mga yabag sa sementadong daan. Huminto sila sa tapat ng karinderya. Humarap si Lila kay David. Ang kanyang mukha ay nasa ilalim ng anino. "Umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang laman. "Lila," nagsimula si David. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. "Lila, patawarin mo ako. Patawad. Sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi pakikinig. Sa paniniwala sa kasinungalingan. Sa 5 taon na hinayaan kitang mag-isa sa sakit na to. Patawad." Ang mga salita ay lumabas mula sa kanya, hilaw at puno ng pagsisisi. Ngunit ang mga ito'y tila tumalbog lang sa pader na nakapalibot kay Lila. Hindi sumagot si Lila. Hindi tumango. Hindi umiling. Binuksan lang niya ang pinto ng kanyang munting tahanan, pumasok sa loob, at dahan-dahang isinara ito. Click! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Naiwan si David sa labas, sa dilim. Nakatitig sa kahoy na pintong ngayon ay naghihiwalay sa kanila. Alam niyang sa likod ng pintong yon ay isang pusong winasak niya at ng kanyang ina. Hindi siya umalis. Hindi niya kaya. Sumandal siya sa kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Doon, sa ilalim ng tahimik na langit, binantayan niya ang nakasaradong pinto. Walang ibang magawa kundi ang maghintay. Maghintay para sa isang umaga na marahil ay hindi na darating. Maghintay para sa isang kapatawarang alam niyang hindi siya karapat-dapat. Nanatili siya roon buong gabi. Isang tahimik na bantay sa labas ng mundo ni Lila. Isang testamento sa kanyang pagsisisi. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos sa kadiliman. Si David, na hindi natulog kahit isang segundo, ay naramdaman ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya gumalaw. Hanggang sa narinig niya ang isang tunog. Click. Ang pinto ay muling bumukas. Lumabas si Lila. Ang kanyang mga mata ay namumugto,
Ngunit ang kanyang muka ay kalmado na. May dala siyang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Hindi siya tumingin kay David. Naglakad siya papalapit sa sasakyan at maingat na ipinatong ang lalagyan sa ibabaw ng hood. "Kumain ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. "Umuwi ka na pagkatapos." Pagkasabi niyon, tumalikod siya at pumasok muli sa loob. Isinarang muli ang pinto. Naiwan si David, nakatingin sa lalagyan ng pagkain. Isang simpleng almusal, isang simpleng gesture. Ngunit sa loob niyon, hindi niya alam kung meron bang maliit na binhi ng pagpapatawad o isa lang itong pinal na pagpapaalam. Ang lalagyan ng pagkain na iniwan ni Lila ay nanatili sa ibabaw ng hood ng sasakyan ni David ng matagal. Hindi niya ito magalaw. Para itong isang sagradong bagay, isang mensaheng hindi niya lubos maintindihan. Nang sa wakas ay binuksan niya ito, nakita niya ang isang simpleng sinangag at pritong itlog, ang pagkain ng isang bagong simula o ng isang tuluyang pagtatapos. Kinain niya ito. Bawat subo ay may bigat ng pagsisisi at gaya ng sinabi ni Lila, pagkatapos kumain umuwi siya, ngunit hindi para magpahinga. Umuwi siya para simulan ang kanyang pagtubos. Ang unang ginawa ni David ay ang opisyal na pag-aalis ng kanyang pangalan at kumpanya mula sa Santos Horizon Residences. Nag-issue siya ng public statement sa lokal na munisipyo, sinasabing dahil sa personal and ethical reasons, hindi na niya itutuloy ang proyekto. Pagkatapos, gamit ang malaking bahagi ng kanyang personal na ipon, nag-alok siya ng financial assistance sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng paunang anunsyo ng demolisyon. Hindi bilang isang developer, kundi bilang isang pribadong mamamayan na gustong itama ang isang pagkakamali. Hindi na niya sinubukang kausapin si Lila. Alam niyang wala nang silbi ang mga salita. Ang kailangan ngayon ay gawa. Ang balita tungkol sa ginawa ni Ginang Santos ay kumalat sa buong bayan na parang apoy. Naging isang multo si Elena sa sarili niyang komunidad. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang hardin niya ng mga rosas ay nagsimulang malanta. Ang hiya ay naging kanyang kulungan. Si David naman, sa halip na bumalik sa Maynila, ay nanatili. Ngunit hindi na siya ang aroganteng arkitekto na dumating ilang linggo lang ang nakalipas. Madalas siyang nakikita sa bayan na nakikipag-usap sa mga residente, tumutulong sa mga maliliit na bagay, pag-ayos ng sirang bakod, pagbubuhat ng mga sako ng bigas, pag-aalok ng libreng payo sa mga gustong magpatayo ng bahay. Hindi niya ito ginagawa para mapansin ni Lila. Ginagawa niya ito dahil ito ang tama. Samantala, si Lila ay bumalik sa kanyang karinderya. Ngunit may nagbago. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay tila bahagyang gumaan. Ang paglabas ng katotohanan, kahit gaano kasakit, ay may dalang kapayapaan. Ngunit meron pa ring isang bagay na bumabagabag sa kanya, ang pagpapatawad. Gabi-gabi, pagkatapos magsara, ang kanyang kanlungan ay ang bodega. Ang piano ang naging kanyang tagapakinig. Tinutugtog niya ang lahat ng sakit, lahat-lahat ng galit, lahat ng panghihinayang. Ang musika na lumalabas mula sa mga tipa ay hindi na lang basta mga nota. Ito na ang kwento ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kanang kamay, ang nagsasalaysay ng kanyang pighati sa pamamagitan ng mga komplikadong himig. Ang kanyang kaliwang kamay naman, sa kabila ng limitasyon, ay nagbibigay ng isang matatag at paulit-ulit na saliw. Isang paalala ng kanyang tibay. Ang dati niyang kahinaan ay nagiging simbolo na ngayon ng kanyang lakas. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga mesa, napatingin siya sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, nakita niya si David. Kasama nito si Mang Lando, isang matandang mangingisda. Magkatulong nilang inaayos ang butas na bubong ng maliit na bahay ng matanda. Pinanood niya ang mga ito. Nakita niya ang pawis sa noo ni David, ang dumi sa kanyang damit. Nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Ang David na ito ay hindi ang makisig na arkitekto na bumaba mula sa isang magarang kotse. Ang David na ito
ay mas pamilyar. Ito ang David na nakilala niya noon. Ang David na handang tumulong. Ang David na may ginintuang puso. Habang pinapanood niya ito, isang bagay ang gumalaw sa loob niya. Ang matigas na yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat. Hindi niya namalayan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mabilis din niyang itinago. Lumipas ang mga linggo. Ang panahon ng tag-ulan ay nagsimulang magparamdam. Isang araw, dumating ang isang sulat para kay David. Galing ito sa isang malaking architectural firm sa Cebu. Isang alok para sa isang malaking posisyon. Isang pagkakataon para magsimulang muli, malayo sa lahat, malayo sa mga mapanghusgang mata ng bayan, malayo sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Ito na marahil ang pinakamadaling paraan, ang pagtakas. Ngunit alam niyang hindi na siya ang dating David na tumatakbo. Kinagabihan, naglakas loob siyang magpunta sa karinderya. Gabi na at sarado na ito. Ngunit nakita niya ang isang maliit na ilaw na nagmumula sa bintana ng bodega. At narinig niya ito, ang mahinang tunog ng isang piano. Dahan-dahanan siyang lumapit. Hindi siya kumatok. Ayaw niyang mang-istorbo. Ngunit gusto niyang marinig ang musika. Ang musikang akala niya'y tuluyan nang nawala sa buhay nilang dalawa. Huminto siya sa labas ng pinto. Ang himig ay malungkot, ngunit may pag-asa. Alam na niya ang gagawin. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang takot. Nagpunta siya sa tapat ng karinderya. Sa oras na alam niyang wala masyadong tao, nakita niya si Lila na nagdidilig ng mga halaman sa paso. Lila, tawag niya. Lumingon ito. Ang mukha nito'y kalmado, naghihintay. Hindi ako magtatagal, sabi ni David. Ang boses niya'y may halong kaba. Aalis na ako. Marahil. May alok sa akin sa Cebu. Isang pagkakataon para magsimula ulit. Isang saglit na katahimikan. Walang nagbago sa ekspresyon ni Lila. Gusto ko lang magpaalam ng maayos, pagpapatuloy ni David. At gusto kong malaman mo na naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad kahit kailan. At tatanggapin ko yon. Karapatan mo yon. Tinitigan siya ni Lila. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa ni David. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, tumango ito. Mag-iingat ka, sabi lang nito. Iyon lang, walang galit, walang sama ng loob, ngunit wala ring pagpapatawad. Isang simpleng pamamaalam. Tumango rin si David, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito na siguro ang pinakamabuting kahahantungan para sa kanila. Sige, sabi niya at nagsimulang tumalikod. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanya pabalik. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Ito na ang katapusan. Nagsimulang maglakad palayo si David. Ang kanyang mga balikat ay mabigat. Ngunit merong kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagtanggap ni Lila, kahit walang pagpapatawad, ay sapat na. Ang magpaalam ng maayos, kahit gaano kasakit, ay mas mabuti kaysa sa isang pagtatapos na puno ng pagtatago at kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makalayo ng tuluyan, isang tinig ang pumutol sa kanyang mga yabag. David, napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Lila na nakatayo pa rin sa pintuan ng karinderya. Ang mukha nito'y kalmado, ngunit mayroon na ngayong iba pang emosyon sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya mabasa. Ang piano, sabi ni Laila. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong sa hangin. Naalala mo pa ba kung paano mo ako tinuturuan noon? Kung paano mo ako sinabihan na hayaan ko lang ang puso ko ang magturo sa mga daliri ko? Natigilan si David. Ang mga alaala ay nagsimulang magbalik. Ang silid ng musika, ang kanilang mga kamay
na magkasabay sa mga tipa, ang mga pangarap na binuo nila sa pamamagitan ng musika. Oo, sagot niya, halos pabulungi. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam niyon, patuloy ni Lila. Pero nung hinawakan ko ulit ang piano, nung sinubukan kong tugtugin ulit ang mga nota, naalala ko. Naalala ko kung gaano kakahalaga sa buhay ko noon. Lumakad si Lila papalapit kay David. Bawat hakbang ay parang bumubura sa distansya na namagitan sa kanila sa loob ng 5 taon. Ikaw, David, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kanya. Ang alam ko lang, sa loob ng 5 taon, nagtago ka rin. Nagtago ka sa anino ng nanay mo. Nagtago ka sa trabaho mo. Nakalimutan mo rin ba kung ano ang pakiramdam ng tumugtog? Kung ano ang pakiramdam ng maging malaya, nang walang pumipigil sa'yo? Tumagos ang mga salita ni Lila sa puso ni David. Ang tungkol sa piano, ang tungkol sa kalayaan, ang tungkol sa mga pangarap na pilit niyang inilibing. Ito ang kanyang healing, hindi lang para kay Lila, kundi para din sa kanyang sarili. Oo, Lila, sabi ni David. Ang kanyang lalamunan ay bumara. Nakalimutan ko ang lahat. May mga peklat na hindi na mawawala, sabi ni Lila. Marahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay, ipinapakita ang mga bakas ng nakaraan. Pero natutunan kong hindi na ito kasing sakit ng dati. Ibinaba niya ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Isang nangiting hindi na nabahiran ng galit o pait. Tumingin siya sa mga mata ni David, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pagmamahal na nanatili pa rin. Lumipas ang ilang sandali. Ang tunog ng pista ay tila lumalayo. Ang tanging naririnig na lang ay ang tibok ng kanilang mga puso. Pwede ba? Nagsimula si David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Pwede ba tayong magsimulang muli? Hindi agad sumagot si Lila. Hindi niya ito tiningnan. Ngunit hindi rin siya tumalikod. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa karinderya. Naglakad siya papasok at iniwan si David na nakatayo doon, naghihintay, hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Maya-maya, mula sa loob ng karinderya, isang himig ang nagsimulang umugong. Ang tunog ng isang piano. Ito ang pamilyar na himig. Ang piyesa na itinuro ni David kay Lila noong sila'y mga bata pa. Ang kanta nila. Ngayon, tugtog ito ni Lila na may mas malalim na kahulugan, na may mas matinding emosyon. Ang mga nota ay puno ng sakit ng nakaraan, ngunit puno rin ng pag-asa para sa hinaharap. Narinig ni David ang bawat nota. Ang bawat himig ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Hindi pa huli ang lahat. 1 taon na ang lumipas. Ang bayan ay hindi na pareho. Ang proyektong Santos Horizon Residences ay tuluyan ng nakansela. Ang bakanting lote, kung saan sana ito itatayo, ay ginawa na ngayong communal garden para sa mga residente sa tulong ng lokal na pamahalaan at isang arkitektong tila na humaling sa paggawa ng mga espasyong tunay na magagamit ng komunidad. Si David Santos ay hindi na bumalik sa Maynila o tinanggap ang alok sa Cebu. Sa halip, nagtayo siya ng isang maliit na opisina sa bayan. Ngayon, kilala siya bilang arkitekto na nagdidisenyo ng mga affordable at sustainable na tahanan para sa mga pamilyang Pilipino, hindi para sa mga mayayaman. Ang kanyang mga kamay, na minsay nakahawak lang sa mga blueprint ng malalaking gusali, ay ngayon ay gumuguhit ng mga pangarap para sa mga ordinaryong tao. Madalas siyang nakikita sa karinderya ni Lila, hindi na bilang customer na nag-aalinlangan, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama. Maraming nagbabago sa kanilang relasyon, dahan-dahan, sa kanilang sariling bilis. Ang bawat pag-uusap ay mas malalim,
Ang bawat ngiti ay mas totoo. Hindi na kailangan ng mga salita para ipaliwanag ang nakaraan. Ang kanilang mga mata na ang nagsasalita. Si Lila Reyes ay hindi na lang ang may-ari ng karinderya. Ang kanyang karinderya ay lumago. At ngayon, mayroon na itong maliit na extension. Sa likod niyon, sa dating bodega, ay may isang bagong silid, isang music room. Araw-araw, pagkatapos ng klase, makikita si Lila na nagtuturo ng piano sa mga bata ng bayan, libre. Ang kanyang kanang kamay ay maliksi sa mga tipa, habang ang kaliwa naman, bagaman limitado, ay nagbibigay ng malakas at matatag na base. Ang kanyang mga peklat ay hindi natanda ng sakit, kundi ng paglampas sa pagsubok. Ang kanyang musika ay puno ng saya, ng pag-asa at ng mga kwento. Nang kumanta ako, hindi ko na hinayaan ang mga peklat ko na pumigil sa akin. Marahan siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang mga bata. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Nangangahulugan ito na natuto kang mabuhay muli kahit na may mga bakas ng nakaraan. Si Ginang Elena Santos naman na nooy nakulong sa kanyang hiya at pagsisisi ay unti-unting lumabas mula sa anino. Hindi niya kailanman muling nakuha ang respeto ng bayan, ngunit sinimulan niya ang isang pribadong pagtubos. Regular siyang nagbo-volunteer sa lokal na simbahan, tumutulong sa mga mahihirap, walang hinihinging kapalit. Hindi siya humingi ng kapatawaran kay Lila. Ngunit sa bawat pagtulong niya, may isang munting bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting naghihilom. Ang kanyang puso, na dati puno ng pagmamataas, ay natututong maging mas mapagkumbaba. Isang hapon, nasa karinderya si David. Nakaupo siya sa isang sulok, umiinom ng kape habang pinagmamasdan si Lila na nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Narinig niya ang tawanan ng mga bata. Narinig niya ang mga nota ng piano. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. At alam niyang ito na ang tamang lugar para sa kanya. Ito na ang kanyang tahanan. Napatingin sa kanya si Lila. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa mga mata ni Lila, nakita ni David ang lahat ng pagpapatawad. Hindi na ito isang pangako. Ito ay isang katotohanan. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, pareho silang ngumiti ng totoo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang tunog ng piano ay umaling-ongaw sa karinderya, nagdadala ng isang bagong simula.